Mainit ngayon ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa isang matapang na panayam, ibinunyag ni VP Sara ang umano'y kakulangan sa pamumuno ng Pangulo at ang hirap ng kanyang dinanas habang nagsisilbi sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Vice President Duterte, tila walang malinaw na direksyon ang liderato ni Pangulong Marcos. Anya, he doesn't command, he doesn't ask. Dagdag pa niya, hindi umano nagtatanong o nagbibigay ng utos ang Pangulo sa kanyang mga gabinete pagdating sa trabaho. Sinabi rin ni VP Sara na naranasan niya ang tinatawag niyang professional crisis habang siya ay nasa gabinete. Hindi raw maintindihan kung bakit siya pinupuna at binabatikos kahit ginagawa naman niya ang kanyang tungkulin bilang opisyal ng gobyerno. Sa kabila nito, nanatili raw siyang profesional at patuloy na nagtrabaho hanggang sa mapagtanto niyang hindi na tama ang sitwasyon, kaya napilitan siyang magbitiw sa kanyang pwesto sa gabinete. Bukod dito, tinalakay rin ng Vice Presidente ang controversial na issue ng laptop procurement sa Department of Education or DepEd. Nilinaw ni Duterte na hindi ito nangyari sa ilalim ng kanyang pamumuno, kundi bago pa siya maupo bilang kalihim ng kagawaran. Ayon sa kanya, may mga dokumentong hindi agad na isumite at nagdulot ito ng kalituhan sa publiko. Giit ni VP Sara, ginawa niya ang lahat upang maayos ang mga isyong naiwan sa DepEd. Ngunit tila wala raw sapat na suporta mula sa itaas upang maresolba itong nang mabilis. Matapos ang kanyang mga pahayag, agad namang naglabas ng reaksyon ang Malacanang. Ayon kay Presidential Press Officer Claire Castro, hindi raw makikilala ni VP Sara ang mga utos ng Pangulo dahil umano sa kanyang pagiging matigas ang ulo at sa pagsunod lamang sa sariling diskarte. Dagdag pa ng Malacanang, dapat ay nauunawaan ng Vice Presidente na ang pamumuno ay tungkol sa koordinasyon at pakikipag-ugnayan, hindi sa paghihiwalay ng direksyon o pansariling interes. Sa ngayon, patuloy pa rin mainit ang usapin sa pagitan ng dating mag-aalyado si Pangulong Marcos at si Vice Presidente Sara Duterte. Mula sa dating pagkakaisa noong halalan 2022, ngayon ay tila nagkaroon ng malaking banggaan sa pananaw at pamumuno. Kung saan nahantong ang sigalot na ito sa loob ng gobyerno, yan ang dapat nating abangan sa mga susunod na araw.